Kailangan nating bayaran ang utang sa mga Aragon. Kung hindi, kukunin nila ang ating lupa. Pero paano, Ama? May alok sila. Gusto ni Elias Aragon na ikaw ang kanyang mapapangasawa. Sa bayan ng San Gabriel, ang gabi ay laging tahimik. Ngunit may bahid ng misteryo. Sa kabila ng kagandahan ng baryo, mga lunti ang kabundukan at malamig na hangin. May mga bulong na umiikot tungkol sa pamilyang Aragon. Ang mga pinakamatandang residente doon, si Lara, dalaga sa baryo, ay nakatira sa isang kubo malapit sa kagubatan. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang mangbubukid na sina Mang Renato at Aling Sima. Ang pamilya niya ay simpleng namumuhay, ngunit ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mahirap. Iha, dumating na ang panahon. Ani Mang Renato, bit-bit ang papel ng pagkakautang. Kailangan nating bayaran ang utang sa mga Aragon. Kung hindi, kukunin nila ang ating lupa. Pero paano, Ama? Tanong ni Lara, bakas ang kaba sa kanyang muka. May alok sila. Gusto ni Elias Aragon na ikaw ang kanyang mapapangasawa. Ang balita ay tila isang suntok sa dibdib ni Lara. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang buhay ay biglang magbabago. Sa kabila ng kanyang kagustuhang tumanggi, ang takot na mawalan ng tahanan at pagmamahal niya sa pamilya ang nagtulak sa kanya upang pumayag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lara si Elias sa isang pagtitipon sa mansyon ng mga Aragon. Matangkad ito, maputi, at may malalim na mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Ngunit sa likod ng kanyang kagwapuhan, may kung anong lamig na nagmumula sa kanyang presensya. Ikaw ang magiging asawa ko. Ani Elias, malamig ngunit matamis ang tono. Ipapangako kong hindi kita pababayaan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ni Lara ang kakaibang kabang hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit ang araw ng kasal, marami ang bulong-bulungan tungkol sa pamilya Aragon. May mga nawawala umanong tao sa baryo at ang lahat ay tila nag-uugnay sa pamilyang ito. Bantayan mo ang sarili mo, anak. Ang mga Aragon ay may lihim. Siguraduhin mong ligtas ka. Ngunit kahit anong gawin ni Lara, hindi niya magawang umatras. Ang araw ng kasal ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang seremonya ay naganap sa loob ng malaking simbahan sa gitna ng baryo. Tahimik ang lahat at tila may malamig na hangin na bumalot sa lugar. Habang nakatingin si Lara kay Elias, isang tanong ang hindi maalis sa kanyang isipan. Ano ang tunay na motibo ng kasunduang ito? Sa pagtatapos ng seremonya, dinala si Lara sa mansyon ng Aragon. Isang malapalasyong bahay na puno ng antigong kasangkapan at madilim na sulok. Sa unang gabi ng kanilang kasal, naramdaman ni Lara na may nagbabago sa paligid. Habang natutulog si Elias, narinig ni Lara ang mga mahihinang yabag sa labas ng kanilang silid. Lumabas siya upang alamin kung ano iyon. Nang makarating siya sa isang lumang bintana, nakita niya ang isang anyo ng hayop na tila tao, ngunit may matutulis na kuko at matatalim na ngipin. Paglingon niya, nandoon si Elias, nakatayo sa dilim. Huwag kang matakot, ani nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iba ng anyo, tila mata ng isang halimaw. Nagising si Lara kinaumagahan matapos ang kasal, ngunit tila ba nanatili ang malamig na pakiramdam sa kanyang puso. Sa kabila ng magandang selebrasyon, hindi niya maalis sa isipan ang kakaibang presensya ni Elias at ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa mansyon,
Sinalubong sila ng isang tagasilbi na parang hindi tao. Tahimik, halos hindi kumikilos, at may kakaibang paggalaw ng mga mata. Ang mga ito ang mag-aalaga sa iyo habang nandito ka. Sabi ni Elias na tila walang bakas ng emosyon. Magsisimula na ang bagong yugto ng ating buhay. Tumangulang si Lara, ngunit hindi mawala ang bigat ng tanong sa kanyang isip. Ano ba talaga ang napasok ko? Pagdating ng gabi, ang katahimikan sa mansyon ay tila mas nakakapangilabot. Napansin ni Lara na kakaiba ang galaw ni Elias. Tahimik itong naglakad papunta sa bintana. Tumitig sa labas at parang may inaabangan. Elias, maaari mo pang sabihin sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Kailangan kitang maprotektahan, ngunit hindi mo pa kailangan malaman ang lahat. Matapos ang sagot na iyon, lumabas si Elias sa silid na para bang may mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Naiwan si Lara nag-iisa at hindi makatulog dahil sa kaba. Habang nasa kama, napansin ni Lara ang kakaibang paggalaw ng anino sa pader. Tila gumagalaw ito kahit wala namang hangin. Lumapit siya sa bintana upang alamin kung saan nanggagaling ang anino. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na malaki. May matutulis na kuko at tila nag-aabang sa kagubatan. Mabilis siyang umatras, ngunit bago pa siya makasigaw, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita si Elias. Anong nakita mo? Wala naman. Huwag kang lalabas ng mansyon sa gabi. Ang mundo sa labas ay hindi ligtas. Kinabukasan, nagising si Lara sa mga bulong ng mga tagasilbi sa mansyon. May nawawala na namang tao sa baryo at ang bangkay nito ay natagpuan sa kagubatan. Punit-punit at hindi na halos makilala. Isa na namang biktima. Malapit na sila. Napansin ni Lara ang biglaang pagsulpot ni Elias. Tila naramdaman nitong pinakikinggan siya ni Lara. Kaya bigla nitong binago ang usapan. Lara, maghanda ka. May kailangan tayong puntahan. Walang babanggitin tungkol sa bangkay? Tanong ni Lara sa isip niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip, sumunod siya kay Elias papunta sa isang mahiwagang bahagi ng mansyon. Dinala siya ni Elias sa isang silid na puno ng mga lumang aklat, anting-anting at mga kakaibang kagamitan. May mga nakaukit na simbolo sa dingding na hindi niya maintindihan at ang amoy ng insenso ay nanunuot sa kanyang ilong. Ano ang lugar na ito? Isang proteksyon. Lara, mahalaga kang bahagi ng kasunduang ito. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa amin. Ngunit bago pa makapagtanong si Lara ng higit pa, biglang umingay ang mga aso sa labas. Nagkatinginan sila ni Elias at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Manatili ka rito. Huwag kang lalabas. Habang nakakulong si Lara sa silid, naririnig niya ang alulong ng mga aso at nangasigaw mula sa labas ng mansyon. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nasilayan niya ang grupo ng mga nilalang na tila tao, ngunit may pakpak at matutulis na kuko. Aswang? Bulong ni Lara, natatakot at halos hindi na makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Elias sa labas. Ngunit sa halip na matakot, hinarang ni Elias ang mga nilalang. Sa harap ng kanyang mga mata, nagbago ang anyo ni Elias. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng pula. At ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng matatalim na kuko. Pagkatapos ng labanan, tahimik na bumalik si Elias sa mansyon. Natagpuan niya si Lara sa silid, nanginginig at umiiyak.
Nakita ko ang lahat. Isa ka sa kanila. Isa kang aswang. Hindi na nagtangkang magsinungaling si Elias. Tumitig ito kay Lara. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Oo, Lara. Isa akong aswang. Ngunit hindi ako ang halimaw na iniisip mo. Ipinaliwanag ni Elias ang kanilang lahi. Ang pamilyang Aragon ay hindi basta halimaw. Sila ay mga nilalang na nagtatanggol sa kanilang angkan at sa baryo mula sa mas masasamang aswang na naghahasik ng lagim. Ang kasunduang ito ay hindi lamang para iligtas ang pamilya mo, kundi para mapanatili ang kapayapaan sa San Gabriel. Ngunit hindi ito maialis sa isip ni Lara. Bagamat sinabi ni Elias na siya ay nagpoprotekta, paano siya makakatiyak na hindi siya magiging biktima habang nakatulog si Lara sa gabing iyon? Isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Paano ko mamahalin ang isang halimaw? Sa labas ng mansyon, naroon si Elias, nagmamasid sa madilim na kagubatan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, tahimik ang mansyon ng mga Aragon. Tila walang nangyaring kaguluhan. Ngunit para kay Lara, malinaw ang lahat. Ang kanyang bagong asawa ay isang aswang. Habang naglalakad sa hardin ng mansyon, naalala niya ang anyo ni Elias noong nakaraang gabi. Hindi niya maalis sa isip ang matatalim na kuko, pulang mata at halimaw na anyo nito. Ngunit higit pa rito, naguguluhan siya. Bakit hindi siya tuluyang sinaktan ni Elias? Ano ang ibig sabihin nito? Lara, tawag ng pamilyar na boses sa kanyang likuran. Napatigil siya at napalingon. Si Elias muling bumalik sa kanyang maamong anyo, ngunit hindi itong umiti. Ano ang iniisip mo? Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paano mo aasahan na mabubuhay ako sa sitwasyong ito? May mga tanong ako, Elias, ngunit natatakot akong marinig ang sagot. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero ipapangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Lahat ay nagtataka at natatakot. Ngunit walang gustong magsalita laban sa mga Aragon. Napansin ni Lara ang tahimik na bulong ng mga tagasilbi. Sa palagay niyo, sino ang may gawa nito? Tanong ni Lara sa isa sa mga tagasilbi, si Amang Pedro, na matagal nang naninilbihan sa mansyon. Tumingin ito sa paligid bago sumagot. Iha, huwag kang magpapadalos-dalos sa mga tanong mo. May mga bagay na mas ligtas, hindi malaman. Ngunit hindi tumigil si Lara. Gabi-gabi niyang iniisip ang mga pangyayari, ang mga anino sa kagubatan, ang anyo ni Elias, at ang mga nawalang tao. Alam niyang may koneksyon ang lahat ng ito. Hindi na napigilan ni Lara ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sila ni Elias sa hapunan, sinubukan niya itong harapin. Elias, may mga tao sa baryo na nawawala. May kinalaman ba kayo rito? O ikaw? Natahimik si Elias. Napatingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang lungkot sa mga mata nito. Hindi kami ang may gawa ng mga pagkawala. Ang mga nawawalang tao ay biktima ng ibang aswang. Mga halimaw na hindi na sumusunod sa aming mga batas. Batas? Oo, ang aming lahi ay may alituntuning sinusunod. Hindi kami nananakit ng inosente. Ngunit may mga aswang na hindi na sumusunod. Sila ang tunay na kalaban. Sa gabing iyon, dinala ni Elias si Lara sa isang bahagi ng kagubatan. Gamit ang isang sulo, pinakita niya ang isang lugar na puno ng lumang mga ukit at palatandaan. Ang kagubatang ito
ang dahilan kung bakit kami nandito. Ang baryo ng San Gabriel ay nakatayo sa isang teritoryo ng mga nilalang na mas matanda pa sa aming lahi. Ang lupaing ito ay may enerhiyang pinagsusumikapan naming protektahan. Kaya ba kayo nandito? Para pigilan sila? Oo, ang pamilya ko ang nagbabantay sa baryo laban sa mas malalaking panganib. Ngunit sa ngayon, mas mahirap dahil may mga aswang na nais kaming pabagsakin. Sa mga sumunod na araw, kahit na puno ng tanong at takot si Lara, napansin niyang nagiging maalaga si Elias sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganitong ugali mula sa isang aswang. Tahimik itong nagbibigay ng kanyang mga pangangailangan at tinitiyak na ligtas siya. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, natagpuan ni Lara si Elias sa harap ng bintana, tila nag-iisip ng malalim. May iniisip ka ba? Tungkol sa'yo. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap para sa'yo. Sana'y hindi ka nadamay sa lahat ng ito. Nagulat naman si Lara sa sinabi nito. Sa kabila ng kanyang takot, unti-unting naramdaman niya ang sinseridad ni Elias. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Isang gabi, isang taga-silbi ang dumating kay Elias. May dala itong balita. May nakita kami sa kagubatan. Isang grupo ng mga halimaw ang papalapit sa baryo. Ito na ang pinangangabahan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Darating ang panahon na kailangan mong pumili. Kung mananatili ka sa tabi ko o babalik ka sa pamilya mo. Ngunit, ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi pa man sumisikat ang araw, sumalakay ang grupo ng mga aswang na tinutukoy ni Elias. Nagsimula ang kaguluhan sa labas ng mansyon. Mga anino ang gumagalaw sa dilim. Mga sigaw ang naririnig mula sa mga taga-silbi. At ang amoy ng dugo ay nanunuot sa hangin. Nasa panganib ka rito. Kailangan mong magtago. Hindi kita iiwan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lara si Elias na lumalaban ng buong lakas. Nagbago muli ang anyo nito. Mas mabangis kaysa sa dati. Ngunit hindi ito nagpatinag sa mga kalaban. Habang nasa isang sulok si Lara, nakita niya ang isang aswang na palapit sa kanya. Mabilis ang kilos nito, ngunit bago pa ito makalapit, isang matinding sigaw ang narinig niya mula kay Elias. Pagkatapos ng labanan, nanatiling buhay si Elias, ngunit maraming nasawi sa kanilang panig. Napatingin siya kay Lara na may luha sa kanyang mga mata. Elias? Hindi pa ito tapos. Ngunit sa ngayon, ligtas ka. Sa puntong iyon, unti-unting naramdaman ni Lara ang pagbabago sa kanyang damdamin. Sa kabila ng lahat ng takot at duda, nagsisimula siyang makita ang tunay na katauhan ni Elias. Hindi lamang bilang isang halimaw, kundi bilang isang nilalang na handang magsakripisyo para sa kanya. Kinabukasan, nanatiling tahimik ang mansyon ng mga Aragon. Ngunit ang bakas ng kaguluhan ay nanatili. Sa labas, makikita ang sirang mga bakod. Nasira ang ilang bahagi ng mansyon. At mga taga-silbi ay tahimik na nililinis ang mga iniwang gulo ng gabing nagdaan. Si Lara, bagamat ligtas, ay puno ng katanungan. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinapanood si Elias na nagpapagaling mula sa mga sugat. Nakaupo ito sa isang silya, malapit sa bintana. Ang mukha nito ay bakas ng pagod. Hanggang kailan tayo ganito? Hindi mo pwedeng itago sa akin ang lahat ng bagay, Elias. Karapatan kong malaman ang totoo. Napabuntong hininga si Elias. Tumayo siya at tumingin kay Lara. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Lara, ang buhay ko ay hindi madali.
Ang lahi namin ay isinumpa na magbantay, magtanggol, at magdusa. Hindi ko ginusto ang buhay na ito, pero ito ang kapalaran ko. Inilahad niya ang kwento ng kanyang pamilya. Ang mga Aragon ay hindi karaniwang aswang. Noong sinaunang panahon, nakipagkasundo ang kanilang ninuno sa isang diwata upang protektahan ang San Gabriel mula sa mas masasamang nilalang. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanilang anyo at kaluluwa. Ipinanganak akong aswang, Lara. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay nakatali sa sumpa. Ngunit hindi lahat ng aswang ay tulad namin. Ang iba ay mas piniling maghasik ng lagim at takot. Habang nagkukwento si Elias, naguguluhan si Lara. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang katapatan ng mga salita nito. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang panganib na dulot ng kanilang mundo. Paano ko malalaman kung ligtas ako sa piling mo? Tanong ni Lara. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kita sasaktan, Lara. Hindi ko kayang saktan ang taong mahalaga sa akin. Nabigla naman si Lara sa sinabi nito. Mahalaga? Ngunit hindi pa rin mawala ang pagdududa sa kanyang puso. Samantala, sa baryo ng San Gabriel, mas lalong dumami ang mga pagkawala. Ang mga tao ay natatakot at ang ilan ay naghihinala na ang mga Aragon ang may gawa ng lahat ng ito. Dumami ang mga bulong at paratang at unti-unting bumabalik ang galit ng mga tao sa pamilyang matagal nang kinatatakutan. Ang mga Aragon ang may kasalanan nito. Hindi titigil ang sumpa hanggat nandito sila. Ang balitang ito ay nakarating sa mansyon. Kailangan natin kumilos. Kapag tuluyang nawalan ng tiwala ang mga tao, hindi na natin sila magagawang protektahan. Habang dumarami ang banta mula sa baryo, mas lumakas din ang presensya ng masasamang aswang sa kagubatan. Isang gabi, naramdaman ni Elias ang mas malakas na enerhiyang paparating. Lara, manatili ka sa loob ng mansyon. Hindi ako magtatago habang ikaw ang nakikipaglaban. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Tumakbo sila palabas at natagpuan ang mga taga-silbi na nakahandusay sa lupa. Walang buhay at puno ng mga sugat. Dumating ang grupo ng masasamang aswang. Mas malalaki ang mga ito, mas mabangis at mas mapanganib kaysa sa mga nakalaban nila noon. Sa gitna ng kagubatan, tumayo si Elias sa harap upang ipagtanggol ang mansyon at si Lara. Nagbagong muli ang anyo ni Elias. Ang kanyang balat ay kumapal, ang kanyang mga kuko ay tumalim, at ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, napansin ni Lara na hindi niya kayang mag-isa. Sumunod ka sa akin! Sigaw ni Elias kay Lara habang patuloy siyang nakikipaglaban. Habang tumatakas sila, napadpad si Lara sa lumang silid na ipinakita ni Elias noong una. Doon, nakita niya ang isang mahiwagang bagay. Isang amuleto na may kakaibang liwanag. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang lakas na pumuno sa kanyang katawan. Elias! Sigaw ni Lara. Hinahabol ang kanyang asawa. Pagdating niya sa labanan, ginamit ni Lara ang amuleto. Naglabas ito ng matinding liwanag na tumunaw sa karamihan ng mga kalaban. Nabigla si Elias sa nakita niya. Paano mo nagawa yun? Ang amuleto? Pakiramdam ko, konektado ako rito. Pagkatapos ng laban, napagtanto ni Elias na si Lara ay hindi karaniwang tao. Ayon sa kanyang pamilya, ang amuletong iyon ay maaaring magising lamang.
ng isang taong may dugong konektado sa mga diwata. Lara, may dahilan kung bakit ikaw ang napili kong pakasalan. Hindi lang dahil sa kasunduan, kundi dahil alam kong ikaw ang susi. Susi? Oo, ikaw ang may kapangyarihang magpabago sa takbo ng sumpa. Ikaw ang maaaring magligtas sa ating lahat. Sa kabila ng revelasyong ito, nanatili pa rin ang malaking tanong sa isip ni Lara. Kaya ko bang manatili sa piling ni Elias? Alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dating tahimik na buhay. Ngunit handa ba siyang tanggapin ang mundong puno ng panganib at kababalaghan? Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, nakita niya si Elias na nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa. Sa puntong iyon, nagsimulang magbago ang damdamin ni Lara. Unti-unti, naramdaman niya ang tapang na manatili sa piling ng aswang na handang ipaglaban ang lahat para sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula sa laban, tahimik na naghilom ang baryo ng San Gabriel. Ngunit sa kabila ng tila katahimikan, naramdaman ni Lara ang namumuong tensyon sa paligid. Ang mga tao ay nagiging mas mapanuri, mas mapagduda, at alam niyang hindi magtatagal bago tuluyang sumiklab ang galit ng mga ito laban sa mga Aragon. Sa mansyon, napansin ni Elias ang pagbabago kay Lara. Bagamat na natili itong tahimik, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay puno ng tanong at pag-aalala. Lara, may iniisip ka ba? Hindi ko alam kung kaya ko pa itong gawin. Elias, ang lahat ng nangyayari, hindi ko sigurado kung saan ako lulugar. Hindi kita pipilitin, Lara. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi kita pababayaan. Kinagabihan, isang mensahero mula sa baryo ang dumating sa mansyon. Pagod ito at duguan. May dala itong balita na agad na ikinabahala ni Elias. Elias, dumating na sila. Ang grupo ng mga masasamang aswang ay nasa kanlurang bahagi ng baryo. Dumadami ang mga nawawala. At sa pagkakataong ito, hindi na basta tao ang hinahanap nila. Ano ang ibig mong sabihin? May narinig akong isa sa kanila. Hinahanap nila si Lara. Nagtipon sina Elias at ang natitirang mga miyembro ng kanyang pamilya sa lihim na silid ng mansyon. Pinakita ni Elias kay Lara ang mga mapa ng baryo at ang lugar kung saan nagkukubli ang mga kaaway. Si Haring Bagana, siya ang pinuno ng mga masasamang aswang at siya rin ang responsable sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Ngunit ngayon, malinaw na ikaw ang target niya. Bakit ako? Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng diwata. Ikaw ang tanging makakapigil sa kanya. Kung makuha ka niya, magagamit niya ang iyong lakas para sirain ang balanse ng ating mundo. Sa kabila ng takot, nagpasya si Lara na tulungan si Elias at ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang pabayaan ang baryo ng San Gabriel, lalo na ang mga inosenteng tao na maaaring masangkot sa labanang ito. Nagsimula siyang mag-ensayo kasama si Elias. Tinuruan siya nitong gamitin ang amuleto upang ipatawag ang kapangyarihan ng diwata. Habang tumatagal, natutunan ni Lara na kontrolin ang liwanag na kayang tupukin ang anumang nilalang na masama. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang matakot. Elias, paano kung magkamali ako? Lara, hindi ka nag-iisa. Ako ang bahala sa'yo. Dumating ang gabi ng pinangangambahang laban. Mula sa kagubatan, nakita ni Lara at Elias ang unti-unting pagsulong ng mga nilalang ni Haring Bagana. Ang kanilang anyo ay mas kahindik-hindik kaysa sa dati. Malalaki, may pakpak, at puno ng galit ang mga mata. Manatili ka sa likuran ko. Hindi, Elias! Kakayanin ko ito! Sa tulong ng kanyang amuleto,
pinakawalan ni Lara ang isang malakas na liwanag na tumama sa mga kaaway. Maraming aswang ang natupok, ngunit mabilis silang napalitan ng mas marami. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Lara ang paglapit ni Haring Bagana. Narito na siya! Nagpakita si Haring Bagana, isang napakalaking nilalang na ang anyo ay kalahating tao at kalahating hayop. May pakpak na kasing lapad ng mga puno, at ang boses nito ay parang halimaw mula sa kailaliman. Ikaw si Lara, ang huling tagapagmana ng diwata. Ibigay mo sa akin ang amuleto at hindi ko na kailangang patayin ang mga tao rito. Hindi kita kailanman bibigyan ng kapangyarihang ito. Nagsimula ang laban. Gumamit si Haring Bagana ng itim na enerhiya upang labanan ang liwanag ng amuleto ni Lara. Sa kabila ng kanyang tapang, nahirapan si Lara na tumbasan ang lakas ng kalaban. Nakita ni Elias ang pagkapagod ni Lara, kaya't sumugod siya upang depensahan ito. Nagbago muli ang anyo ni Elias, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mabangis siya. Sa gitna ng laban, natanto ni Lara na hindi sapat ang kanilang lakas upang talunin si Haring Bagana. Ang tanging paraan upang magtagumpay ay ang gamitin ang buong kapangyarihan ng amuleto. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Elias, kailangan kong gawin ito. Hindi! Hindi kita papayagang mawala! Ngunit bago pa man siya pigilan ni Elias, ginamit ni Lara ang lahat ng lakas ng amuleto. Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Narinig ang sigaw ni Haring Bagana habang tuluyan itong nawala sa liwanag. Pagkatapos ng laban, nakita ni Elias si Lara na nakahandusay. Ang amuleto ay nawala at ang katawan ni Lara ay mahina. Lara, bakit mo ginawa ito? Para sa baryo at para sa iyo. Higit pa sa takot ko, natutunan kong mahalin ka, Elias. Napaiyak si Elias. Ang sumpa ng kanilang pamilya ay nabali, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya. Ilang araw ang lumipas at unti-unting bumalik ang kapayapaan sa San Gabriel. Ang mga tao ay hindi na natatakot sa mga Aragon at kinilala nila ang sakripisyo ni Lara. Si Elias, bagamat muling naging tao, ay nanatiling nag-iisa sa mansyon. Gabi-gabi, tinitignan niya ang kagubatan. Umaasa na balang araw ay makikita niya muli si Lara. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang bulong ng hangin. Hindi kita iiwan, Elias. At sa kabila ng lungkot, ngumiti siya. Alam niyang si Lara ay laging nasa kanyang tabi. Isang ilaw na hinding-hindi mawawala sa dilim. Wakas.